guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung sitwasyon or nagbago ba yung mga ugali ng amo ko ngayong magti 10 months na ako dito sa kanila? So, hindi. Mas naging mabait sila sa akin. Yung first 3 month pala, yun pala yung malala. Pero nung time na yun, hindi ko naramdaman na malala yun. Nung time na yun, akala ko normal lang yun. Akala ko, pero yun na pala yung parang grabe yung ano nun. Nung time na yun, grabe yung pressure sa akin. Pero, nung time na yun, ano din ako, yung parang, maliit pa to, konti pa to, compare sa mga dati. Pero ngayon na tumagal na ako, naisip ko na, yun pala yung pinaka-struggle. Hindi ko lang naramdaman nung time na yun. Pero habang iniisip ko siya ngayon, yun yung struggle ko. Kasi ngayon, mas umokay na lahat. Mas naging madali na lahat. Tsaka yung amo kong babae, tsaka lalaki, hindi na yung naano ako na dati nai-stress ako kapag nakikita ko sila. Gusto ko wala sila parati dito sa bahay. Kapag linggo, yun yung hate na hate ko na araw kasi nakikita ko sila, nakakasama ko sila. Pero ngayon, parang hindi na. Wala na akong pakialam. Kahit dyan kayo buong araw, wala akong pakialam sa inyo. Dati, nai-stress ako. So, ano nga ba yung ugali nila ngayong 10 months na ako dito? Yung amo kong babae, mas naging mabait, mas wala na siyang pakialam as long as nagtatrabaho ako. Mas naging na siya sa akin, tiwala na siya. Minsan nga, nagkakamali ako, katulad nung nakaraan, pumunta siya sa kusina, and nagsabi siya sa akin kung ano yung lulutuin para bukas sa bata. And parang tahimik kasi nung time na yun, naririnig ko na parang may kumukulo. Tapos doon ko napansin na hindi ko pala napatay yung kalan. So sa harap niya mismo, hindi ko na inantay na lumaya siya bago ko i-off yung kalan. In-off ko sa harap niya. Sabi ko, nakalimutan ko i-off. Sabi kong ganun. Tapos sabi niya, tinignan niya yung sabaw kasi yon, and may konti pang sabaw na natira. Sabi ko, pero maliit na apoy lang naman. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya, okay. Sabi niya ganun. So, yung mga ganong bagay, hindi niya pinapalakayan. Yung mga issue na ganyan, hindi niya yung binibig deal. Hindi niya, wala din ako ni minsan, hindi pa ako nakakita sa kanya na nag-rant siya sa akin sa WhatsApp na nagsabi na, next time, ganto, next time, ganyan. Kapag ganto, ganyan, yung may reklamo, hindi siya nagre-reklamo. Sasabihan niya lang ako, halimbawa may nakita siya sa dingding namin na parang grabe yung stain. Sabi niya sa akin, Jen, sabi niya sa akin, Martes yan, pwede bang linisin mo to? Mamaya pa naman kami uuwing alas 7, linisin mo to. Isang beses niya lang yan nasabi sa akin, linisin mo to. Sabi ko, ayaw matanggal. Sabi niya, try mo kuskusin pa ng CIF. Sabi ko, sige, try ko mamaya. So ganun, walang problema. And also nakikita niya naman na yung mga bintana namin, yung mga screen namin, nililinis ko yan, nakikita niya maalikabok yan, tas bigla pagkasunod na araw wala nang alikabok. Basta may time ako, hindi niya ako nakikitang nababakante, nakikita niya man akong mag-cellphone, mga siguro 5 minutes, alis uli ako, trabaho. Pagkatapos ng trabaho ko na yun, balik uli ako sa cellphone, 5 minutes uli. So, ganun yung ginagawa ko. Pero minsan hindi niya pa ako nareklamo na nag-cellphone. Yung mama niya, yung masama yung ugali. Hindi ko lang alam kung yung Indonesian is grabe din siguro makadot-dot ng cellphone. Pero ako guys, yung cellphone ko is nasa yan. Siya, bantay sarado siya doon. Nasa kwarto niya lang yung cellphone. Ayaw ipadala sa kusina. Ako nasa kusina yung cellphone ko kasi doon ako parati. So, minsan nakikita din naman ako ng amo ko nagsi-cellphone. Bigayan kasi kaming dalawa. Halimbawa, nung nakaraan, dapat alas 2 pahinga na ako. O ngayon, nagluto muna ako ng sabaw kasi nga susunduin ko yung bata. Sabi niya sa akin, matulog ka na doon, umakyat ka na. Alas 2 na. Ako na bahala niyan, i-timer ko na lang. Sabi ko, hindi, okay lang. Sabi ko, ganun. Okay na ako, mamaya na lang ako magpahinga. Sabi niya, totoo? Are you sure? Sabi ko, oo. Sabi ko, tapusin ko lang to, magsi-cellphone lang naman ako dito. Sabi ko, ganun sa kanya. Tapos tumawa siya, umalis. Yung nagbibiruan na kami. Tapos, nung nakaraan, yung bata, pinatikim ko sa kanila yung niluto ko. Hindi ko rin alam yung lotus root. So, pinrito. Tapos, tinanong ko siya, tikman mo nga ma'am kung luto na yan. Sabi kong ganun, ito ba yung tamang pagluto nito? Tapos tinikman niya. And then, hindi siya makasalita kasi hindi niya pa pala na-try na kumain na pinirito. Nakita niya lang pala sa iba na pinipirito. Tapos hindi siya maka-explain. Tapos tinikman ng bata. Sabi ng bata, pwede akong kumain? Sabi ko, tanungin mo yung mami mo.
Andun din sa harap yung mami. Tapos tinanong niya yung mami niya. Sabi, sige. Tapos kumuha siya. And then tumikim yung bata ng maliit. And then binalik. Hindi pa nga luto. Jen, sabing ganun ng bata. So nagtawanan kaming dalawa ng amo kong babae. So sabi ng bata, bakit kayo tumatawa? Na bad trip yung bata sa aming dalawa. Sabi niya nga nun, is it not good to laugh? Sabi niya ganun. Bahala ka dyan. Kaya tumawa kaming dalawa ng amo ko. Yung mga ganung bagay. And ngayon, kakain niya siya, hinahanda ko yung pagkain niya, and tinatanong ko siya minsan, lalo yung mga pagkain na hindi niya nauubos. Sabi ko, hindi masarap, pero hindi ako nagluto. Sabi niya, hindi. Sabi niya, may lasa, pangit ng lasa. In-order niya online. Sabi niya, buti na lang talaga, umorder ako nitong prito, kung hindi, wala akong kakainin ngayon. So, pagkatapos nun, kumakain na siya, katatanghali, kumakain siya ngayon ng kanin. Pag nagkakamali naman ako, yung amo kong lalaki, taga-salo. Katulad nung nakaraan, nagluto ako ng lugaw. Ang daming anghang. Yung amo ko, hindi nakaubos ng isang bowl na na kinakain niya. Hindi ko lang alam. Hindi niya naubos. Sabi niya, sobrang anghang dyan. Sabi nung amo kong babae. Pero yung lalaki, inubos niya yun. Siguro maanghang din, pero inubos niya. Ayaw niya na masad ako. Ayaw niya din. Taga-salo siya. Ganyan din nung nakaraan na nilagyan ko ng mais yung sabaw kahit hindi. Inubos niya yung dalawang mais na nilagay ko doon sa bowl niya kahit dati hindi niya kinakain yan. Siguro para i-encourage niya na para hindi magalit yung amo kong babae. Pero hindi naman nagagalit yung amo kong babae. Baka siguro inaano niya lang. Yung lugaw, yung congee, inubos niya talaga. Nagulat ako kahit sabing maanghang, akala ko hindi niya maubos. Pero yung nasa lagayan lang ng amo kong babae yung hindi naubos. Pero yung sa lalaki tsaka yung natira, ubos talaga. So, hindi ko lang alam, minsan may din yung pagkain siguro. Hindi ko rin matansya minsan eh. Minsan lang, hindi naman always. Parating tama yung luto ko. Minsan lang ako nagkakamali. So, wala masyadong hanas. Tapos, kagabi, tumai ata yung bata doon sa or umihi doon sa higaan nila. Ikakapalit ko lang ng bedsheet. Ngayon, naglabas siya siguro alas 2 ng ng madaling araw. Hindi ko alam. Kasi pagising ko kaninang umaga, sarado yung machine. So, yung washing. So, hindi ko alam kung bakit sarado. So, pinabayaan ko lang. Akala ko sinarado niya ng hindi ko tinignan na may laman sa loob. So, umalis ako ng bahay. Tapos, nagulat ako. Pag uwi ko ngayon, may sinampay na doon na bedsheet. So, ibig sabihin, nilabhan niya pala kagabi yung bedsheet. Siguro nataihan or naihian ng bata. Ihi siguro. Basta tinapon ko lang yung basura kasi parang may mga nakatali doon. Hindi kasi tumai yung bata kahapon. Diyos ko, mag-aanim na taon na tong bata. Hindi pa marunong tumai sa toilet. Diaper pa din. Grabe talaga yung niya. Inispoil nila masyado. Kaya nahihiya yung amo kong babae bumili ng diaper sa labas. Kahit talaga hindi siya bumibili. Inaantay niya muna na kasama niya yung lalaki kasi isasakay nila sa sasakyan yung diaper and then dadaan sila sa basement para walang makakakita. Kasi pag doon, makikita talaga na, ay, matanda na yung anak mo. 6 na taon na gulang na yan, nagda-diaper pa, kaya hindi siya nabibitbit pagka dadaan siya doon sa maraming tao, sa may main entrance. Hindi, doon binibili niya talaga yung diaper kapag kasama lang yung lalaki na magagamit sila ng sasakyan para dadaan sila sa basement, and then diretso escalator na walang nang makakakita sa kanila na may bitbit silang diaper. So, nung nakaraan, naubusan kami, ginawan talaga namin ng paraan kasi ayaw niya talagang bumili na yung sa labas talaga, ayaw niya. So, ang ginawa namin, gigising yung bata alas 7, hindi niya pa ihiin sa diaper. Tanggalin niya yung diaper, tapos paihiin niya doon sa toilet. Para lang makatipid kami kasi para aabot ng Friday, para Saturday bibili na ng diaper. So, ganun yung ginagawa namin. Ano pa ba? Yung amo kong babae, wala nang problema sa kanya. Yung sa matanda, sa parents niya, grabe yung lala na ng ugali, sumisigaw. Tapos sabi, dirty, ganyan, ganyan. Sa amo kong babae, walang ganyan. Kahit minsan, may saltik din ako. Kaya, sinabihan ako ng Indonesian na, yung amo mo ganyan din, salbahe din. Sabi ko, hindi. Hindi pa nga kami nag-away dalawa. Sabi ko, ganun. Puro lang kami pakiramdaman. Isang beses lang nga lang yung nangyari. Sabi niya, buti ka pa. Sabi ko, kasi lalaban ako. Hindi pwedeng hindi ako lalaban kapag nasa tama naman ako. Katulad nung nakaraan, sabi niya sa akin, nag-text na ako sa kanya na ganito yung kulang. And then, isa na lang yung natira sa tissue. Sabi ko, kulang. Wala ng tissue sa susunod. Isa na lang. Sabi niya, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa susunod, sasabihin mo. Sabi niya, ganon. Sinagot ko siya. Matagal ko na yan sinabi sa'yo nung February 28. Inano ko talaga yung date. Sabi niya, ay sorry. Sabi niya, sorry. I didn't
nakalimutan niya daw, sabi niya ganun, hindi niya na maalala, sabi niya ganun. Tapos sabi nung bata, say sorry again, mami. So, yung mga ganong bagay, pero ngayon, wala na akong stress sa kanila, halos hindi ko na, alam mo, parang sana nga, hindi sila magbago, pero 10 months na hindi naman nagbago, nag-usap kami kagabi, kasi nagpaalam ako sa kanya nung nakaraan na, netong closing season, July, magbabakasyon ako sa Maldives kasi nga bakasyon din sila noon, magbabakasyon sila. Tapos kagabi sabi niya sa akin, Jen, ngayong Holy Week, o mag-Holy Week kasi magbabakasyon kami. Sabi niya, magbabakasyon ka din? Tinignan ko siya, wala naman yun sa plano. Sabi ko, ikaw ma'am, ilang araw gusto mo? Sabi ko ganun sa kanya, ko talaga siya. Sabi niya, pero kasi wala ka pang 1 year. Sabi niya ganun, sa susunod na lang, sa closing na lang. Sabi ko, ikaw bahala. Sabi ko ganun, pero baka pwedeng humirit. Sabi ko ganun sa kanya, pwedeng December na lang ako umuwi. Kapag pinauwi mo ako ng December, hindi na ako magbabakasyon ngayong July sa Maldives. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, bakit? Sabi niya ganun. Sabi ko, kasi yun, New Year tsaka Christmas, yun kasi yung pinaka-importanting araw doon sa Pilipinas. Sabi niya, pag-iisipan ko, kasi sa time na yan, walang walang day off yung amo kong lalaki. Talaga siya, trabaho siya malala, overtime hanggang alas 12 na ng gabi, alauna. Yan yung trabaho ng amo kong lalaki kapag December. Sabi, totoo naman talaga. Sabi niya, baka hindi ko kaya. Sabi niya ganun. Alam mo, pag wala ako, nga siya, hindi niya kaya. Sabi niya, kaya ko namang alagaan yung bata. Sabi niya ganun sa akin. Pero kasi, ang haba ng oras, sabi niya sa akin. Sabi niya, 23 ka aalis, tapos babalik ka 3. O diba, ilang araw, sabi niya ganun sa akin. Sabi niya, pag-iisipan ko muna. Kasi, kaya ko namang alagaan yung bata. Pero kasi, talaga siya, hindi niya talaga kaya guys. Pag wala ako, wala talaga. Nga siya. Alam mo, nung pagdating ko dito, puro na siya sigaw. Galit siya parati sa bata. Kaya yung amo kong lalaki, pag umiiyak yung bata, kinakampihan agad ng amo kong lalaki, pupunta agad yung lalaki. Ano ba yan? Gumaganon agad yung amo kong lalaki. Bakit mo pinaiyak? Ginaganon niya yung, parang nung time na yon, nung bago ako dito, kontrabida yung babae sa buhay nilang mag-asa, sa buhay ng bata tsaka ng lalaki. Kasi nga, pag umiiyak yung bata, parang parati pinapagalitan ng kasi nung bago ako dito, napakakulit talaga ng bata. May stress ka talaga sa kanya. Kaya, nung wala silang katulong, naburyong na ata yung utak ng mama, yung amo kong babae, dahil sa tigas ng ulo ng bata, parati niya na nasisigawan, halos araw-araw niya pinapagalitan hanggang sa parang narindi na. Kaya parating tagapagtanggol naman yung amo kong lalaki. Siguro mga 2 weeks na ganyan nung nangyayari, kasi parating umiiyak yung bata, walang gabi, walang araw na hindi umiiyak, napapagalitan sa kulit niya. Pero ngayon, awa ng Diyos, hindi na ganun. Bihira. Sa isang buwan, mabuti na may isang beses umiyak yung bata. Ganun ko lang naririnig yung bata. Isang beses lang. Minsan nga, hindi pa eh. Sabi ko nga sa bata, bakit hindi ka na umiiyak? Tinatanong ko yan. Sabi ng bata sa akin, gusto mo ba umiyak ako? Sabi ko, dati kasi pala iyakin ka eh. Iyakin ka. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, wala naman na kasi akong iiyakan ngayon. Sabi ko kasi sa bata, kapag makulit ka, yung pimples, dadami yan sa mukha mo. Kaya yun parati yung tinatandaan niya ngayon. Kaya sabi niya, siguro Jen, pagka mamatay yung pimples, ganun siya. Siguro Jen, kapag mamatay yung pimples, pwede na ako maging bad people. Sa ngayon, maging good muna ako kasi nandyan si pimples. Sabi ko kasi, may CCTV yung pimples. Nakikita niya kapag salbahe ka. Kala mo ba? Sabi ko ganun sa kanya. Kaya hindi siya gumagawa ng mali ngayon. Kaya masaya yung amo kong babae. Kasi hindi na nagpapasawa yung bata. Naging mabait na siya. Masunurin, nakikinig. Kapag sinabi ko talaga sa kanya, Emma, stand up, go to wash your hand, eat dinner now. Tayo talaga yan. Punta agad yan, maghugas ng kamay. Sabi niya muna sa akin, no. Tawagin ko kaagad yung pimples. Pimples, are you going to eat Emma's food? Sabi, tapos ako din sasagot, yes. Oh, let's go. And then ang bata, Diyos ko, kuyampad talaga yan ang punta agad doon. Hugas talaga agad yan ang kamay. Takbo talaga yan papunta sa upuan niya sa kapagkainan. Kakain talaga agad yan. So, matatawa na lang yung amo kong babae tsaka yung lalaki dahil napapasunod ko talaga yung bata. Tapos kagabi, laro kami ng laro kasi maaga kami nakauwi Friday. Alas 10 na, tahimik doon sa kwarto ng amo kong babae. Sabi niya lang 5 minutes, tapos na daw yung laro ng bata. Umabot na kami ng 35 minutes laro. Hindi pa siya bumalik para sunduin yung bata para matulog. Sabi ko ngayon sa bata, Hoy, Ima,
yung nanay mo natulog na, pinabayaan ka na. Sabi niya, di patulugin mo ko. Paano kita papatulugin? Sabi ko ganun sa kanya. Just do tap, tap, tap to me, Jen. I'm going to sleep. Sabi ko, tignan mo muna yung mama mo doon, tahimik ka lang, dahan-dahan ka lang maglakad. So ngayon, ang bata, dahan-dahan din naglakad. Mabagal talaga. Ganun-ganun siya paglakad. Biglang sumigaw ngayon yung mama niya, Emma! Go to sleep now! Ako, yampad talaga yung bata. Takbo talaga karipas yung bata ng takbo papunta sa akin. And then, tawa kami ng tawa dalawa. Tapos sinarado doon namin yung pinto. Pinatay namin yung ilaw sa kwarto niya ng batang babae. Tapos, nagtanong yung amo ko, bakit daw nagtawanan kami? Sabi ko, inutusan ko kasi siya na i-check ka doon. And, ang bagal-bagal niya maglakad papunta doon. Tapos, bigla kang sumigaw. And then, nagulat siya. And then, mahuhuli mo nga siya na papunta sa kanya. And baka hindi mo na siya palabasin. Kaya, takbo talaga siya palabas. Sabi ko ganun. And then, tumawa yung babae, yung amo kong babae. So far, wala talagang problema. Nung nakaraan nga na nalock yung fingerprint ko, ayaw gumana. Pag uwi ng amo kong lalaki, tawa pa siya. Ano Jen, ano nangyari sa'yo? Bakit ka na napatawag kanina? Sabi niya ganun sa akin. Tapos nagtawanan na lang kami doon. Nakwento ko sa kanya yung nangyari. So, ayun lang guys. Hindi na nagsiselos yung amo kong babae. Kaya, parang magaan na. Wala nang selos na nangyayari. So, thank you for watching. I love you all. Bye-bye!